Alam niyo ba na ang unintended pregnancies o hindi planadong pagbubuntis ay nagpapataas ng tsansa sa komplikasyon sa ina at sanggol? Ayon sa pag-aaral, mas mataas ng 60% ang tsansa ng pagkamatay ng sanggol kapag magkalapit ng wala pang 2 taon ang pagitan ng panganganak. Kaugnay po ng paggunita ng National Family Planning Month ngayong buwan po ng Agosto. Pag-uusapan po natin kung paano makatutulong ang tamang kaalaman at serbisyo sa family planning para sa mas ligtas at mas planadong pagbubuntis. Welcome back po sa show, Ms. Maylene Mirasol Kiray, ang Division Chief ng Knowledge Management and Communications Division ng Commission on Population and Development. Magandang umaga po. Magandang umaga, masayang pamilya. Ayan, masayang pamilya para sa lahat. Yan, tama yun. At syempre, ano po ba yung goal ng family planning po natin at bakit po ito mahalaga? Okay, so ang family planning talaga, it's reproductive agency. Meaning, yung nais mong bilang, spacing ng anak mo ay makakamit mo. Or kung ayaw mo mag-contribute sa population tulad ko. Ako rin. Papis lang ang contribution ko. Ngayon, yun ay isang quality of life para sa mga Pilipino. Family planning pa rin siya. So more than the numbers, quality of life talaga ang nais natin. Well, with your assessment sa ating mga kababayan, talaga bang pinag-aaralan ba nila talagang naroon yung pagpaplano ng kanilang pamilya, Ms. May? Sa ngayon, more than 9 million Filipinos ang nagpa-practice ng family planning ayon sa Department of Health ng 2024. That is 42% modern method users according to the National Demographic and Health Survey ng 2022. So malayo na pero malayo pa. Oo, kasi yung mga kalalakihan dyan na nanonood, nais talaga natin kayo'y magplano rin ng pamilya. Kasi yung nagpa-practice ng no-scalpel vasectomy, sa buong Pilipinas, more than 7,000. Eh ilan tayo? 112 million Filipinos na tayo. Si Drew, di ba? Yeah, Si Drew Arellano nag-practice. Kaya yung mga kalalakihang nanonood sa atin, 'di ba? Sana kayo naman mag-family planning. Kayo naman ang may responsibilidad sa ngayon. Correct. Tsaka hindi lang babae ang pwede, pati lalaki yun na rin. Yes. Maganda nga na involve sila eh. Tapos ang pinaka-popular method ay ang pill. Kasi I think it's accessible at libre. Tapos ang next ay injectable. Pero yung pill, kailangan everyday mong iinumin. Dahil pag hindi everyday, buhay kang bata ka. Okay. Ano po ba yung yung may mga posibleng complication po ba kapag kunyari yung sunod-sunod yung anak? Kasi medyo, lalo na kapag medyo nasa laylayan yung iba nating mga kababayan, talagang common sa kanila yung sunod-sunod, yung kada taon, may ipinapanganak. So ayon sa World Health Organization at Department of Health, 2 years talaga dapat ng agwat ng mga anak para talagang fully makarecover ka. Sa iyong pagbubuntis. Kasi di ba yung kasabihan natin, pag nabuntis ka, yung isang paa mo nasa hukay. Correct. Which is true kasi ang daming nutrients, blood na nawawala sa nanay. Tsaka for the health then of the child na pinanganak niya. Okay. Miss, may nabanggit mo malayo na pero malayo pa. Talking about that malayo pa, ano pa ba yung mga pwedeng gawin, mga interventions of different sectors para mas maging maganda itong family planning ng bawat pamilya sa ating bansa? So sa ngayon kasi yung nagkakaroon ng one-child gap o yung nais nila, 2 lang anak nila pero 3 yung nagiging anak nila, yung mga women na nasa laylayan, at saka yung mga less educated. So yun yung nakikita nating trend. Kaya malayo pa eh. Pero sa ngayon, ang pinapanganak ng mga Pilipino, ang average ay below replacement rate o hindi na napapalitan ang nanay at tatay sa population. So ibig sabihin yung mga nagiging preference ng mga Pilipino on average, less than 2 children na. Okay. Which is, I think, a good development po. It's a good development if yung resources kasi natin, at least kung mas konti yung tao, mas maraming resources na mai-invest para sa ating economic development. So parang pizza yan yung explanation namin lagi. Pagka maraming kakain, mas konti yung part mo. So ganun din sa population. Pag mas marami, mas madaming resources yung kailangan. Tsaka marami na rin ngayong mga Pilipino, lalo na yung mga parang, anong tawag nito, yung dual income tapos no kids. Para mga ganun-ganun na actually, nakikita ko sa rin ngayon, lalo na sa generation natin. Yes, generation natin. Millennial ako. Gen Z ba? Gen Z ka ba? Hindi ko
about that. Yung dual income sila pero hindi na nga sila nag-aanak. I think that's May also a trend. ganun na Miss sila Mai? ngayon. May study kami, qualitative study, na yung mga Pilipino, they prefer their economic well-being first, yung lifestyle. So some travel, kaya yan maraming mga denk. Tsaka anecdotally, if you ask Filipinos, like yung generation nyo, yeah, Tayo. they prefer, no, kasi tanda na ako, so hindi ako sa generation nyo. They prefer less children talaga. And even the young ones, ayaw na nga magkaanak yung iba eh, majority of them. Pag tinatanong ko nga din yung iba kong friends, may plano ka ba? Wala. Ganun agad sila. Exactly. Mas Yeah. madami Uso na. talaga. Unlike before na parang, yes, gusto ko magkaroon ng family. Kasi pag sinabi noon na family, kailangan talaga may anak. Pero ngayon, parang okay na sa kanila na family na kayo kahit kayo lang dalawa ng asawa. Oo. Yung iba naman preferred pets, di ba? Yes, may pets study na. tayo dyan. Some prefer pets over children. Oo, yun na yung talagang Ikaw bumubun. ba, Miss Ako, I Dayan? have 5 Shih Tzus. Oh my gosh, ayun. Yun ang family ko. Yes, may pamilya din ako ngayon. Meron akong 3 anak. Oo. 2 Shih Tzu at 1 Aspin. O, tignan mo. So, kayo ay totoo sa study natin. Oo, pwede kaming dyan. Example. But ito, ano yung mga programa po ng Popcorn for this month? Okay, so ang aming komisyon ay for National Family Planning Month. Actually, natapos na yung community event eh. So, we Okay. served women of reproductive age and men para mag-accept ng family planning. Pero ngayon, tuloy-tuloy tayo nationwide ng kampanya pa rin ng family planning. Meron tayong communication campaign. So, pwede kayong mag-visit ng Usap Tayo sa Family Planning Facebook page kung gusto nyo ng information tungkol sa family planning. At pili kayo ng hiyang sa inyo. No? And pwede ring malayaako.ph. Website to, maraming information na pwedeng kunin. Pang young people yan, pero pwede rin sa mga parents. Ayun. Ay, may plano rin po ba kayo para dun sa mga, syempre yung sa mga medyo mas malalayong lugar, medyo hindi din nila masyadong marunong mag-access sa digital eh. So, paano po kaya yung mga yun? Paano po sila mas ma-educate pa? Ang maganda kasi sa mga local government units, may mga barangay population volunteers na nag-house to house at saka mga barangay health workers regarding that. So maganda yung implementation natin yan, pero dapat yung mga local officials talaga natin may programa at budget tungkol dito. Correct. Well, maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Rise and Shine Pilipinas. Ating punakpaniyams, Ms. Mai from Commission on Population and Development sa pagbabahagi po ng mahalagang impormasyon tungkol sa family planning. Thank you for always being available sa Rise and Thank Shine you, Pilipinas. Masayang pamilya. Masayang pamilya para sa lahat.